Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo, Kuya Red, ang karanasan naming magtotropa nung high school pa lamang kami way back 2004. Hindi ko na lamang po babanggitin yung pribadong eskwelahan na ito sa QC West Ave sapagkat sigurado naman na kung merong tigapakinig kayo sa nabanggit na lugar ay mapagtatanto naman na niya kung ano ang eskwelahan na ito. Tulad ng ibang mga universidad o kaya mga private schools, ironically, Catholic school pa nga na turingan, ay usap-usapan na talaga ang maraming pagpaparamdam at kababalaghan na dulot ng mga ligaw na kaluluwa. Since kami nga nung high school, Sir Red, ay talagang umaapaw ang kuryosidad kung gaano nga ba katotoo ang mga multo. Kaya kami mismo ang tumutuklas talaga at gumagawa ng paraan para makakita kahit ng isa. Sa sobrang curious talaga namin na mga panahong iyon, hindi po namin ine-expect na kaming 5 magkakaibigan ay pumunta sa THE room. Naniniwala naman kami kasi na yung 2 kasama namin na kaklase ay sinasabing merong third eye. Pagpasok pa lamang po namin ng 3:00 ng hapon, bigla-bigla ay may nagpakita na daw pong lalaking nakabarong pero pugot ang ulo sa aking mga kaklase. Hawak-hawak pa daw nito yung ulo niya. At pagbukas namin ng ilaw ay agad-agad kaming napasigaw at nagsitayuan automatically talaga ang mga balahibo namin, Sir Red, dahil maging ako ay nadinig po yung pag-ungol nung lalaking nakabarong. Ayon pa doon sa 2 kaibigan namin na merong third eye, papalapit daw ng papalapit ang lalaking nakabarong na pugot ang ulo sa amin. Sa totoo lang, Kuya Red, dito po nag-start ang lahat ng mga pagpaparamdam sa akin. Yung 2 friend ko naman na po ngayon, itong 2 may third eye na kaklase namin noon na kasama dito ay isa ng doktora habang yung isa naman po ay nasa Canada na. Kapag nagkakachat nga po kami, wala po kaming ibang napagkikwentuhan kundi ang karanasan naming ito na magpasa hanggang ngayon ay nananatili talagang misteryo. Simula po nang madiscover ko kayo sa inyong podcast, every day sa aking work hours ay kayo na po ang aking laging kasama. Dahil doon, naririto po ako nag-email sa inyo para ibahagi yung fresh pa lamang na nangyari sa akin last week. Tulad nga po ng sabi ko, daily routine ko na po ang makinig ng mga hilakbot at sindak stories from the time po na ako ay mag-in hanggang sa makauwi na. It was Tuesday. Pumasok ako sa work at inopen ko na ang computer, aircon, printer at ang aking portable fan. Ito pong portable fan kong ito ay hindi po siya yung rechargeable na uri kundi isasaksak mo talaga sa kuryente. So ayun nga po, habang ako po ay nagwo-work at nakikinig sa inyong mga horror stories, bigla na lamang pong napukaw ang aking atensyon nang makita ko po yung aking portable fan na umiikot na at naiihipan na po't nalilipad na ang mga papel na nasa tabi nito. Sa pagkakaalam ko, steady lamang po yung electric fan na iyon. Hindi ko po siya pwedeng iikot dahil nga tulad ng nasabi ko, malalaglag po ang lahat ng mga piraso ng mga papel na nakapile malapit doon.
And-explain ko lamang po ito, Sir Red, para at least medyo maintindihan ninyo yung senaryo. So habang naroroon pa rin po ako sa pwesto ko at nagkataon na mag-isa lamang nung panahon na iyon, panay ang aking pagtingin sa paligid at baka meron na nga talagang magpapakita sa akin. Malakas kasi yung kutob ko nung panahong iyon na baka any moment ay naririyan na siya sa likuran ko. Kung itatanong ninyo kung nasaan ang aking kasama, meron po kasi siyang schedule na field work kaya ako lamang po talaga ang natira. Nagulat na lamang din po ako nang bigla na namang tumigil yung portable fan at nag-steady. Hanggang sa makailang segundo, dala na rin ng kilabot at kaba. Napaurong na ako mula sa aking table at napatayo sa kinauupuan. Wala po talagang pwedeng pumindot noon para umikot. Hanggang sa ewan ko ba kung pinaglalaruan ako ng tadhana o kung sino mang malikot na nilalang na naroroon sa aming opisina, ay nagkataon talaga, Sir Red, na tungkol sa office horror stories yung pinakikinggan ko sa inyong platform. Bigla na naman talaga akong nagulat at nanghilakbot. Kaya ang ginawa ko, pinilit ko talagang mag-steady yung fan at nilibang ang sarili ko. Nag-cellphone muna ako at nakipag-chatan muna sa mga kasama ko para nang sa ganon ay mawala yung kaba ko. By the way, clinic po pala yung pinagtatrabahuhan ko at hindi lamang po ito yung aking naranasan doon. Bago ko po maranasan ito, ay ipinagsasawalang bahala ko na lamang po talaga ang iba pang mga nadidinig ko mula sa mga ka-workmate ko. Hanggang sa ito na nga at ako na ang nakaramdam. Sa katunayan, Sir Red, sanay naman na ako makakita ng mga nakakatakot na mga elemento at maging mga espiritong ligaw. Pero may nangyari po talaga isang hapon last week na kakaiba kesa sa mga nauna ko nang nakita. Noong mga panahong iyon, Sir Red, ay nananatili at nananahimik ako sa aking kwarto. Mag-isa lamang ako dahil ang lahat ng mga kasama ko sa bahay ay naroroon po't nanonood ng telebisyon sa sala. May bintana po sa room which is nasa bandang paanan ng kama namin. Ewan at kung bakit naisipan ko talaga na tumingin sa nakasaradong bintana nung time na iyon. Doon sa bintana kasi, Sir Red, ay mapapansin mo na agad kung may tao nga ba sa labas dahil maaaninag mo talaga lalo't maliwanag pa naman ang araw. Hindi po talaga ako pwedeng magkamali, Sir Red, dahil babae pong nakaitim ang naroroon sa bintana. Itim yung damit niya. Kitang-kita ko rin sa bandang mukha niya na parang nababalutan or natatakpan siya ng belo. So dahil sa pagtataka, ang ginawa ko ay lumapit pa akong lalo sa bintana. Tinanong ko kung sino siya, ngunit wala pong sumagot. Dito na po ako talaga nag-isip na hindi ito totoong tao. So nung medyo lumapit na ako sa bintana, napansin ko na tila naroroon lamang siya at nakapako sa kinatatayuan. Hindi kumikilos pero nakatitiyak talaga ako na sa akin siya nakatingin. Sa akin siya nakaharap. Doon na ako kinabahan. So lumabas ako ng kwarto, pumunta ng kusina at agad ay kumuha ako ng asin. Nilagay ko sa may bintana ito pero hindi ko po binuksan. Ang buong akala ko ay pangontra ito na sobrang bisa, pero kinagabihan bigla pong sumama ang pakiramdam ko. Bigla akong nanamlay at nararamdaman ko yung bigat talaga na katawan ko. Hindi ko po ma-explain kung bakit pero umabot po ito ng 2 araw. Kaya sinabi ko sa aking asawa
ang lahat ng nararamdaman ko at nakwento ko sa kanya ang aking nakita. Sabi niya, kailangan na daw po naming magpatingin sa isang albularyo o manggagamot. At natandaan ko nga na oo, si tatay, ang tatay niya, ang aking biyanan, ay isang manggagamot. So sinundo niya kami sa may bandang kanto ng bahay nila. Medyo may lalakaran ka lamang ng konti at pagkatapos ay talahiban na. Nang nakarating na kami sa kanilang bahay, agad ay sinabi sa amin kung ano ang sadya. Bakit kami naparoon? Ang sabi namin ay nadalaw lamang kami, pero wala pa po kaming kinikwento kay tatay nang sinabi na po niyang, masama ang pakiramdam mo, no? At umamin na rin ang asawa ko sa tunay naming pakay sa pagsabing, opo tay, yun talaga yung pinunta namin dito. Nakakabahala kasi 2 araw na po niya itong nararamdaman. Tinanong ako ng aking biyenan. Sabi niya kung ano ba yung eksaktong nararamdaman ko. Ang reply ko sa kanya ay para ba akong magkakasakit pa lang naman. Pero yung lagnat ay nararamdaman kong nanggagaling sa loob ng aking katawan. So agad ay kumuha siya ng isang baso ng tubig at doon nga ay parang may binubulong siyang dasal. Matapos nun, inutusan niya ako na, sige, inumin mo ito lahat. So pagkainom ko nun, agad ay hinawakan niya ang kamay ko sabay pisil sa pinakamaliit kong daliri. Napahiyaw talaga ako ng malakas. Pero yung sakit po niya ay hindi katulad sa kung paano mo pipisilin nito ng normal lamang. Para bang may nawala sa bahagi ng katawan ko o kaya naman ay meron siyang nasaktan na nasa loob ng aking katawan. Matapos noon ay nagdasal ulit si tatay at pinaubos niya na sa akin ang tubig. Makailang saglit pa ay kinumusta niya ako muli. Tinanong niya kung naging mabuti na ba ang pakiramdam ko. At umayon ako sa kanya sa pagsabing, okay na po tay. Parang mas gumaan talaga. Pero hindi ko po maipaliwanag kung bakit nagkaganon. Ngumiti lamang sa akin ang aking biyenan at sabi, okay na yan. Umalis na siya. Wala na siya. Wala man po siya talagang pinatungkulan kung sino yung siya. Pero alam ko na kung ano. Wala din naman pong idea si tatay namin na iyon na normal na lang sa aming mag-asawa ang maka-experience ng kung ano-anong mga kababalaghan. Kaya habang nakikwentuhan kami, bigla ay sinabi niya na, kung alam ko lang na naniniwala kayo sa ganyan, sana hindi ko na muna pinaalis yung babaeng kasama mo. Doon ay nanlaki ang aming mga mata. Sino yung sinasabi niyang babae? Sumagot agad si tatay at sabi, kanina kasi habang naglalakad kayo sa may talahiban, yun bang papunta kayo rito? Merong babaeng nakaitim na nakasalabay sa likod mo. Sana pala hindi ko muna pinaalis para nakausap mo at natanong natin kung ano talaga ang pakay niya sa'yo at bakit siya sumama. Doon ko po napagtanto ang lahat. As in, para po siyang puzzle na nabuo ko right there and then. Kaya pala ang bigat ng katawan ko dahil siya pala yung babae na nakasalabay sa akin at siya rin yung same na babaeng nakaitim na nakita ko sa labas ng bintana. Kung paano niyang nagawa na dumikit o kaya naman ay sumalabay sa akin ay hindi ko po maintindihan kung bakit. Kung paano. Kaya simula po noon, hindi na ako nawawalan ng asin na binibitbit.
Sabi kasi nila, kahit saan ka magpunta, kailangan mo talagang magdala kahit yung isang kurot ng asin sa katawan mo o kaya naman ay ilagay sa bulsa. Ito daw kasi ay mabisang pangontra sa mga elemento at ligaw na kaluluwa. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.